walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan, ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Ngayon, papunta raw dito si Trililing. Ito na guys, si VM Basti Duterte dumating na sa Dahig. At i-share ko po sa inyo ito pong interview po ng mga Duterte supporters na andun sa Dahig. Kabilang na dyan si Alvin Anturism, kung saan siya po yung may-ari ng video na ginamit natin. At si Banat Bay andun din. Siyempre si Attorney Harry Roque at ang SMNI. Share ko lang sa inyo yung interview nila kay BM Basti Duterte doon sa Dahig. Ayan, kasama rin po niya si Kitty Duterte. Ay, share ko sa inyo yon pong video, mga siguro nasa mahigit 20 minutes to. At bago natin ipi-play yung video, ayan, at yung mga bago pa lang sa ating channel dyan, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at paki-share po yung ating video para marami pong mga kababayan nating makakaalam sa video na ito. Ito na po yung video guys. Share ko na po sa inyo. So, Mayor, nakumpleto ba ho kayong apat ngayon sa bisita? Hindi, kami lang tatlo ni Kitty, ang kapatid ko si Pulong at saka ako. Okay. Kamusta naman po si Tatay? Dahil uhaw na uhaw talaga kami sa balita kay Tatay. Buhay pa naman siya. Pero hindi sa yung dapat na yung isang tao na ganun yung kondisyon niya sa edad niya na dapat nasa isang detention center. You know what I mean? Yeah. Sa kalagayan niya at saka na lang natin i-mention yung anong contribution niya sa Pilipinas. Wag na lang yun. Yung kalagayan niya lang yung iisipin at kalusugan ng tao. He's already 80 years old, tapos ganon yung treatment ng Philippine government. The head of state is Bongbong Marcos, di ba? Ganon yung treatment niya sa tao. Another one, I do not know if this will go well with the with the Dutch, pero you are very sensitive when it comes to human rights. So sana maisip nila rin na they should open the debate. Yun lang naman dapat sana. Wala naman, we're not against, kung sino man nagpapatakbo or this place of this country is allowing it to happen, but they should open up the debate to put an 80-year-old individual na medyo may problema na sa kalusugan, may mga sakit na rin, na bakit nandyan siya at ano ba talaga yung kasalanan niya. Because kung ako tatanungin niyo, if it is a war against drugs, kasi yun yung dahilan ng mga who is opposing him, kaya nandito sa sino ba ang tinatamaan nun? If you are against drugs, di yung tinatamaan nun yung mga nagbebenta, mga pusher, mga drug lord. So paano sa naging mali doon? Because he wants to save the victims of these people. So anong kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa... Ayoko na magalit. Ano pong napag-usapan nyo? Ano pong napag-usapan nyo po ngayon sa Dalao? Wala naman, mga... nangungumusta lang sa Davao. Sabi ko, traffic. Kasi hindi naman nagre-release talaga ng budget yung legislatura natin. Walang budget yung DOTR to go through with the Davao bus system. Mga ganun bagay. Trivia lang naman. Tapos, balita sa pamilya. We're talking about mga apo niya. Wala naman masabi. Itong si
kuan mga kababayan, itong si BM Basti Duterte, no? Sa kanilang magkapatid, sa kanilang dalawa ni Pulong, ito yung talagang kapareho kay Tatay Digong magsalita, no? Diretso, walang prino-prino. Wala pong current affairs kayo na pag-usapan sa politika sa Pilipinas. Wala naman. Wala mang mga bagong ano ngayon na mga bagong tawag dyan. Update. Yung nabubuking na mga kabit pala o ano dyan ng ano, artista. Sige po, questions po? Mayor, good afternoon. Wait lang. May iba po tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa araw nito. Yung comment po, Mayor, ongoing sa tungkol po sa ongoing investigation sa flood control projects. So anong basa ninyo dito, sir? Sa tingin po ba natin mapapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian kaugnay sa mga nasabing proyekto? Alam niyo, tingin ko lang ito. Okay man, sabihin na natin. Kasi si BBM kasi, akala niya mabango siya sa ginagawa niya. When in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. And for the past 3 years, he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng ano? Bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Tapos ngayon, nagkaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente, you're the executive ng buong bansa. Responsibilidad mo na yun. If there is someone to blame, that will be him. Tama. Okay naman, kasi yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. Kasi magalong, nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressmen. Why not ask, or question the president himself? Correct. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But, sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH, that is under the President. Correct. Mayor, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya. I think, yung nakikita niya useless daw yung mga proyekto. Kasi useless na nga. Kasi useless nga. Maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula pa lang ng termino niya, he should have said and instructed everybody, umayos kayo. Huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kung talagang seryoso siya, bakit nung pagkaupo pa lang niya bilang isang presidente, bakit yung PECC tinanggal niya? Ayan, continue tayo. Yan. Kasi yan, tayo lahat, magpapayat ng buwis, lalagay dyan, gagawing infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Yan yung watchdog ng corruption. Tama. So, who's responsible na? Siya. So, itong mga nag-iingay ngayon, that is yung sumasakay sa plataforma, kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself. He is the only one who can fix this. Hindi yung pagtuturo niya sa mga congress, it will not fix anything. It will not fix anything. And, isa pa, 3 taon na siyang nakangangalang, kaya nangyari yan. So, kaninong kasalanan yan ngayon? Tapos ngayon na siya mag-iingay. It will only happen if you allow it to happen.
Ngayon lang na gano'n na, tapos wala yung tawanan ng utang igit yung buwis. Next question. Next question. Mayor, di ba sinabi nyo na may kasalanan talaga yung DPWH? Pero bakit kaya sa tingin nyo until now hindi pa niya sinisibak si Secretary Bonoan? Yun, magandang tanong. DPWH. Banat Bay. Ganito yan. Ang tingin ko lang dyan, pag yan, yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan PR, PR stunt niya. Na pupunta sa doon, gano'n, kunwari, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas lang yan lahat. O kung serious talaga siya, sabi niya na, di ba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? O, kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, kulong ka dyan, kahit isang congressman lang. Yung mga nasa Committee on Appropriations po na nag-approve ng mga insertions, kung dapat gawin dyan, yung mga pinakamalalapit sa kanya. Sa ano? Yung Presidente, Speaker, at saka yung committee chairman ng dating Zaldico. Saldi ko yan. Si Stella Kimbo, for a while, di ba? Opo. Tapos ngayon may bago. Yan. Isip ko, kinto saldi ko. Kasi, yun na nga. Pag tumahimik yan lahat bigla, tapos wala talagang resulta, na concrete result, na may nakulong, may nakuhan, somebody filed the case against somebody, cooking show. Cooking lang na. Mayor Baste, on a different matter, sir, may you share to the entire Filipino community what's the reason behind why your father summoned his 4 children to appear before him for a family visit? If it's possible only, sir. Wala naman talaga na, siguro gusto lang talaga nakita niya kaming lahat. Wala man siya sinabi specific talaga na reason. Ikaw, alam mo? Nag-text lang siya bigla ng isang, few call you. Tapos ako ang gibalito sa iyo. No. Gusto makita si Papa sa Toluca. Out of No nowhere lang. serious reason actually. It was just, Out of nowhere lang. Gusto lang ng kaming lahat. kunan niya lang ng strength. Thank you. Matutupad po kaya yon na makita niya kayong apat this week? Tomorrow? No. 29 na tomorrow. Dili ba? Yeah, tomorrow. Within the week. Within the week. Is there a message from the former president sa lahat ng mga milyong-milyong supporters niya na until now, almost 6 months already, still coming here outside the ICC detention facility? Di pa ba daw kayo napapagod? Hindi po. Can you tell him tomorrow that we will never be tired? Sinabi yun, pag di talaga yan titigil, hanggang sa hindi ka makakalabas. Ngayon, papunta raw dito si Trililing. Mag-aabot ba kayo dito? Lianes? Ano na to? Ano lang gagawin niya dito? Wala, mag-set up na naman yan ng boxing ring na wala ako. Kailan nga ba ho? Wala na bang yung match Kitore? Wala bang match Kitore na sisipot siya? Ayaw niya ako hintayin, magka-uwi. Mayor, nabanggit niyo po ba kay PRRD regarding sa mga flood control na investigation na ginagawa? Nabanggit ng kapatid ko. Siguro Wala si naman Pipi sa sana. comment. Ayun na nga. Kasi, alam ko kasi mayor ako. Costing ng project, yung proyekto, tama ba, hindi overpriced, hanggang implementasyon, yung process talaga kung paano ka gagawa ng project. Pag sinunod mo lang yan, hindi yan masisira yung mga tinatayo mo na infrastruktura. Anton, meron ka pa? Yes, Mayor, last na lang po. With regards po sa public-private partnerships, harapan na rin ang Davao International Airport. 3 companies, Nexon Group, Guys, Gopin Group, and Changi Airport in Singapore. Ay interested po ito sa operate through private-public partnership or PPP. The Davao International Airport area, according to Transportation Secretary
against this one. Your comment po. Okay, so maganda na tinanong mo yan kasi for the longest time, hindi kasi ako yung, kasi ginagawang propaganda against my term as mayor sa LGU, yung airport na yan. But in fact, CAAP yan. It's a national agency, under rin sa national agency, CAAP. Tapos, dapat ililipat na yan na maging sa region. To become a Davao regional airport. Under the region na siya. May board yan, under the, ang mag-a-appoint yung Regional Development Council. So itong mga kalaban natin, yung mga opposition, hindi naman kalaban talaga, pero yung mga naysayers natin, sinasabi nila na Davao City is not taking care of that airport. Pangit daw ganun. Hindi naman talaga yan responsibilidad ko. Nandyan siya sa Davao, but it's for the region. So itong papasok ang tingin ko, maganda kung Changi Airport talaga. Yung mapipili ng PPP. Kasi otherwise, sino yung the other two? Sa Gokong Way Group, at saka yung Gokong Way, yes, at saka Philanthropist. Philinvest. Wala naman akong problema yan sa dalawang yan. Pero ang trabaho talaga ng Changi Airport is gumawa ng airport. Yung Philinvest, Real estate. land development, di ba? Si Oo nga, yan yung si Philinvest, parang hindi ko narinig yan na gumagawa ng airport. Buti pa siguro yung San Miguel, di ba? Kasi yung sa Bulacan, sila ang gumawa. Pero itong Philinvest, parang di ko narinig yan. At ito na mga Gokong Way Group of Companies, medyo may kuan sila, may idea. Kasi meron silang eroplano, di ba? Yung Cebu Pacific. Gokong Way, Cebu Pacific. So, meron silang mga aeroplano. But if you look at Singapore, at yung airport nila, it's one of the best The best. in the world. If not the best. So, sana, kung interested talaga yung Changi, pero it's a national decision. Hindi yan sa local. So, matagal na yung ganon. Siguro, dahil di rin nila inaayos, alam niyo na si Tintin. May magandang mangyari sa Davao, magagalit si Tintin, tsaka yung bangag. Ay, salamat. Bangag. Gamitin natin yung bangag. Mayor, sa tingin niyo po ba may pananagutan din si Speaker pagdating dito sa flood control? Kasi halimbawa po, yung sa Negros, di ba, tinanggal nila si Arnie Tevez. Ngayon, yung dating budget ni Arnie Tevez doon for the whole district is 2 billion. But now, under dito ngayon, binigay kay Speaker yung responsibility sa Negros na 1.9 billion, allegedly yung palang ay flood control. Wala pa yung iba. Nako. So, may pananagutan kaya dito si Speaker na sa mga flood control na ito? Anong sa tingin ninyo ang opinion niyo dito? Tama yung sinabi ni Atty. kanina. Magsisimula talaga yan dyan sa, pangalan ng committee ba na yan? Appropriations. Appropriations. Diyan mo makikita kung paano nila inallocate yung pera. And kung makita talaga may tinayo, or kung may tinayo substandard, o talagang walang tinayo, ganun. Probably. Pero, alam nyo, actually somehow tama naman yung sinabi nila na they cannot investigate themselves. Tama yun. Kasi talaga, alam nila na wala silang tiwala sa mga sarili nila. Andyan naman yung executive, kaya nga yung presidente talaga dapat ang tatanungin. Kailangan niya, kung serious nga talaga to siya, buksan niya. Mayor Baste, do you have a message to the entire Filipino community supporting your father? Mahal na mahal ko kayong lahat. Mahal na mahal kayo ni Rode, Papa nako. Kaayog yun. Salamat sa lahat ng suporta nyo. Mabuhay kayo. Huwag kayong titigil sa para sa tunay na pagbabago. Andyan na tayo. Ituloy-tuloy lang talaga natin to. Nakita niyo na yung transformation. Midterm elections, maganda yung resulta natin. Hindi ko lang alam kung bakit nakalusot yung dalawang LP na hindi man lang lumabas ng bahay.
Pero the Philippines, the country is evolving into something better. Kita nyo yan. Kasi kami sa Davao, matagal na kami. Di kami gumagamit ng pera. Eleksyon. Ang sinasabi lang namin, kung may magbigay ng pera sa inyo, tanggapin nyo. Pero tingin ko, sino yung tingin nyo? Yung mismong kandidato na makapagbigay ng pagbabago, na mga magagandang Nang ikakabuti. maayos yung lugar nyo, yun yung piliin nyo. Kasi yung pera niyan, ginauto lang kayo ng mga politiko na yan. So yan, nakita natin, we've observed that nung midterm elections. Na kiniklaim pa talaga ni Bangag na okay daw yung resulta. Pero nung nagsimula yon, ang pinagyabang niya 12-0. Basta, kung ano yung ginasabi talaga ni Bangag, ano sinasabi niya, hindi niya gagawin yun. He always does the opposite. Diba? Sinabi niya, hindi niya ipapadala to ng yung tatay namin sa ano ginawa niya? Kabaliktaran. Pag may sinabi yan, ang kabaliktaran niyan ang gagawin. Kasi yung utak, wala kabaliktad na rin. Yun yung utak niya. Mayor, anong masasabi niyo tungkol doon kay yung bangayan ngayon between Torre and Napolcom na nagkakaroon sila ng konting dahil ba sa tingin niyo sa yabang ni Torre kaya nagkakaganyan? Pera yan. Pera. Hindi ko lang alam saan nila o anong pinapagawa yan. Pero pera talaga yan. Basta mga ganun. Walang iba yan. Pera yan. Mga mukhang pera pala. Hindi lang natin alam kung ano talaga. Pero usually. Kasi magkaiba naman sila ng role. Hindi mo naman pwedeng, di ba? Pera yan. Mayor, may question ako. Kasi ngayon nasa spotlight si Vizcaya. Mhm. Diba, malaking contractor. Now sabi niya, isoli ko na lang yung bahay ko, kunin niyo na lahat yung food ko na mga kotse. So pag ginawa niya yun, is that enough? Kakaloka. That's it? When you return everything I do not know what the loss is. But that doesn't mean you did not do it. right? Di ba? Hindi ibig sabihin na sinauli mo, kunwari, may ninakaw ka, tapos sinauli mo, hindi ibig sabihin na hindi ka nagdakaw. Ayan, susuuli yung mga ganyang pananalita na isusuuli yung mga ibang mga ari-arian niya kasi ito, nabulgar na siya na siya po ay isa sa mga nakakuha ng bilyon-bilyong kontrata dyan sa DPWH. At may mga lumalabas na video na itong ang pangalan yung babae nan, Vizcaya, ay diba, nagkaroon ng mga high-end, mga magaganda, magagarang mga sasakyan. At ito po kanyang inamin na di umano na ito po dahil sa mga kontrata niya, diba, sa kanyang negosyo. At mga kababayan, pagpatuloy nyo lang na sumusubaybay dito po sa ating channel at tayo po mag-update po sa mga kaganapan dyan sa Dahig. Lalong-lalo na malapit na po yung hearing bang tawag niyan ni Pangulong Duterte ngayong September 23. So abang-abang po tayo sa mga update para atin pong malaman yung kung ano yung mga pangyayari. At hanggang dito na lang po ang ating video guys at maraming salamat at ingat po kayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Ingat.